Mga kabayan ng Pilipinas ay kasalukuyang nakikipag-usap sa Leonardo UK para sa pagbili ng 6 na AW159 Wildcat helicopters na nakalaan para sa anti-submarine warfare at anti-surface warfare operations. Ang proyektong ito ay tinatayang nagkakahalaga ng 42.29 na bilyong piso o humigit kumulang 745 milyong US dollar. Ito ay bahagi ng estratehiya ng Pilipinas upang palakasin ang kakayahan ng kanilang Navy mula sa himpapawid. Ang AW159 Wildcat ay isang moderno na multi-role military helicopter manufactured by Leonardo, formerly AgustaWestland. Ito ay nakadesign for battlefield utility, search and rescue, anti-surface warfare, and anti-submarine warfare roles. Ito ay may kakayahang magdala ng torpedo at anti-ship missiles. Dahil sa kanyang kakayahan, ito palagi ang ginagamit para maghanap ng submarino sa paligid ng barko. Ang Philippine Navy's AW159 Wildcat helicopters ay armado ng Spike NLOS missiles para sa kanyang anti-surface targets, na may range na 30 kilometers. Blue Shark lightweight torpedoes and depth charges for anti-submarine warfare, and a door-mounted, 50 caliber heavy machine gun para sa kanyang close defense. Ito ay equipped din ng Thales Flash Dipping Sonar System, Selex Galileo Cispray 7000 EAESA radar, and a Westcam MX-15 Heady Electro-Optical Infrared (EO/IR) sensor. Ang Pilipinas ay mayroon ng 2 AW159 helicopters na binili noong 2016 pa sa halagang 114 na milyong US dollar at naihatid noong 2019. Ang mga sasakyang panghimpapawid na ito ay nakatalaga sa mga frigates na BRP Jose Rizal, FF150, at BRP Antonio Luna, FF151, na ginawa ng HD Hyundai Heavy Industries ng South Korea. Sa pagpaparami ng mga helikopter na ito, ang Pilipinas ay magiging isa sa mga nangungunang regional operators ng flash sonar system, kasama ang US Navy, na nagpapatatag ng kakayahan nitong tumuklas ng submarine sa isang strategic environment na minamarkahan ng tumataas na aktibidad ng hukbong dagat sa South China Sea. Ang pagbili ng AW159s ay bahagi ng modernization ng Pilipinas. Kung matatapos ang 6 na bagong AW159 na helicopter, ito ay itatalaga sa mga future Malvar-class frigates, na ginagawa rin ng Hyundai sa South Korea, pati na rin ang 2 karagdagang units na inaasahang kokontratahin bago matapos ang taon. Ang deal ay pinoproseso sa pamamagitan ng isang negotiated procurement modality, na nagpapahintulot sa pinabilis na timelines ng pagkuha, dahil ang system ay ginagamit na ng Navy. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.